Lahat, magsiluhod pang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malagipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang maging kami karapat-dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi muli mga kapatid. Ngayon po ay unang Martes ng buwan sa ating pamimintuho sa ating mahal na patron, San Antonio ng Padua. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuazon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sumuli natitipon tayo sa ngalan ng ating patron na si San Antonio. Pasalamat tayo sa Diyos na dinidinig niya ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating patron at muli pa tayong humingi ng mga grasya na ating pakikinabangan, lalong-lalo na sa pagharap sa pandemyang ating nararanasan. So tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit,
nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasagawa sa pagkaing yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang Diyos at dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mangangayo pa pang lahat ang palalo't mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagliligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Aleluya, aleluya, kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang mga kasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang unang pinapatungkulan ng ating ebanghelyo nung talinghaga na ikinuwento ng Panginoon ay ang mga Hudyo. At palagi ko itong binabanggit, sa kasaysayan ng kaligtasan, ang plano ng Diyos
ay unahin muna ang mga Hudyo. Yun ang dahilan kung bakit isinilang ang Panginoong Jesucristo sa Israel. At siya nga ay isang Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay may paniniwala na darating ang Mesiyas. At mula doon sa Israel ay kakalat ang mabuting balita ng kaligtasan. Subalit, ang nangyari, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi siya kinilala ng mga Hudyo. Bagkus ay pinahirapan hanggang sa siya ay patayin. Dahil nga hindi sila naniniwala na siya ang Mesiyas. Sila yung pinatutungkulan ni Jesus sa ating talinghaga ngayon. Sila yung mga inimbita. Sila yung ginawang karapat-dapat. Subalit, meron silang kanya-kanyang dahilan. Ang isa, dinadahilan niya yung kanyang ari-arian. Yung isa, dinahilan niya yung kanyang bagong ugnayan. Yung isa, dinahilan niya yung kanyang bagong nakuhang hayop na gusto niyang subukan. Sa madaling salita, mas marami o meron silang mga bagay sa buhay nila na mas pinahalagahan kesa yung kanilang kaligtasan. Subalit, hindi na ito mensahe lang sa mga Hudyo. Mensahe na ito sa ating lahat. Kung gaano kahalaga ang makasama sa handaan ng Panginoon. Maganda yung ginamit niyang halimbawa handaan. Kasi malapit na malapit yan sa ating mga tao, no? Kahit sa atin sa Pilipino. Kapag may handaan, gusto natin, imbitado tayo. Dahil kapag hindi tayo inimbita, mag-gate crash tayo. Hindi, biro lang. Kung hindi tayo imbitahin, anong ibig sabihin nun? Hindi tayo kasama. Hindi tayo kabati. Hindi tayo kaugnay. Wala tayong kinalaman sa nangyayari. At marami sa atin sumasama ang loob kapag may handaan o may pagtitipon at hindi tayo kasama. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta-basta pagtitipon. Hindi lang ito birthday. Hindi lang ito wedding. Hindi lang ito anniversary o fiesta. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. At tayong lahat, ang mabuting balita, imbitado. Subalit, katulad ng mga Hudyo, meron sa atin, winawalang bahala ang imbitasyon. Winawalang bahala ang imbitasyon. Sayang, no? Paano natin winawalang bahala? Yung bang marami tayong priorities sa buhay. In fact, siguro God comes na lang as an afterthought. No? Hindi nauuna sa isip natin ang Panginoon. Mas nauuna yung paghahanap natin ng pera, ng yaman, no? Ng kapangyarihan, ng mga kasarapan sa buhay. Those are our concerns. And if we found them, no, pag nakita na natin yon at nandun na tayo, wala na. Nalimutan na si Lord. Di ba? Although hindi naman lahat. Tapos, pag nawawala na yung pera, nawawala na yung yaman, nawawala na yung kapangyarihan, nawawala na ang lahat ng mga bagay na kinasisiyahan natin, dun lang pumapasok ang Panginoon. Baliktad di ba? Should not be like that. Kaya nga pinuri ng Panginoon, sino? Yung mga handicap, yung mga may diferensya. Bakit? Kasi sila yung mas malapit sa Panginoon. At yung mga makasalanan nung panahon ng Panginoon Jesucristo, sila yung nakinig sa Kanya at nagbalik loob. Kaya nga sinasabi, mauuna pa sa inyo ang mga makasalanan. And it's true. Totoo yun. Kahit sa panahon natin ngayon. No? Minsan may pagkakampante na tayo sa ating relihiyon. No, nagsisimba naman ako araw-araw, di ba?
ako'y nananalangin, and yet, meron din tayong mga pagkukulang. And we should not be that complacent. So, hangarin natin ito. Hangarin natin na makadalo. Because we are invited na makadalo sa handaan ng Panginoon. In other words, sundin natin yung kanyang mga utos at gawin nating karapat-dapat ang ating sarili. Nung dumating yung pandemya, may mga tumawag sa akin o nagbigay ng pahatid. Father, baka ito na yung sinasabing paggunaw ng mundo. No? Kailangan na sigurong magbago ang tao, magbago na tayo. So sabi ko, well, it's not wrong to think of it that way. Kung yun ang magiging daan para tayo magbago, itong pandemyang ito, o yung mga sakuna, why not? Diba? Kaya lang nangyayari, sa una, magsisisi, magbabago, kasi nga, baka magugunaw ng mundo. Nung tumatagal, ay hindi naman yata, balik na naman sa dati. May ganun tayong ugali. You should be consistent. That's the call. To be consistent, whether with pandemic or no pandemic, whether there's an earthquake or no earthquake. Dumating man lahat yan, o hindi. Ang mahalaga, nagsisikap tayo sa araw-araw na darating ang Panginoon at sana matagpuan niya tayong karapat-dapat. Taglay, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua. Manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha bilang mga tangi mong kinapal. Ang mga kataga ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, ay nagkabunga sa buhay ng mga santo tulad ni San Antonio ng Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaamuan upang pagbulay-bulayin ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwang si Broderick, para sa mga obispo at mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may labis na kayamanan, upang matuto silang bahagian ang mga naghihirap, mga walang pagkain, damit at bahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan bilang mga kapatid kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa katahimikan, ipanalangin ang pangsariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong anak mo. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal tulad ni San Antonio ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ay sinugong tunay ng Diyos Amang nabubuhay. Buhay ko'y sa Kanya lamang, kaya't ang nakikinabang ay sa akin din iiral. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento.
Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the prayer for the souls of the faithful departed. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in his bitter crowning with thorns, deliver the souls in purgatory, which are in the greatest need of our prayers, in order that they may not long be delayed in praising you in your glory and blessing you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come unto you. O God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen.
And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Ngayon naman po ay babasbasan ang inyong mga daladalang tinapay. Magsitayo pang lahat. Ama ng Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong anak, ang tinapay ng walang hanggang kaligtasan ay may alay sa altar ng krus upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay. Sinasamo namin, Ama, ng pagmamahal, pagpalain mo at pabanalin ang mga tinapay na ito na iniaalay namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Nawa kami na nagdiriwang ng parangal kay San Antonio de Padua, ang lingkod mong mababang loob ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay din napapawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.